Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon. Yo, what's up mga kaidol? It's me again, Banati Doy mga kaidol. At ito na mga kaidol, no? Napansin nyo ba mga kaidol na si Sara Duterte mga kaidol ay nanahimik na mga kaidol? No? Alam nyo ba kung sinong pumalit mga kaidol na ngawa ngayon mga kaidol? Ah, Yung kapatid ni PBBM, no? Na sobrang nangalaite, no? Na kumbaga sinisiraan niya yung kapatid niya mga kaidol. Ano ba yan, Aimee? Aimee Marcos, ano ba yan? Totoo ba yan? Tunay ka ba? Tunay ka ba, Aimee? Oh. At ito na nga mga kaidol, no, sa hindi pa natin umpisahan yung video ni Aimee Marcos mga kaidol, no, sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko mga kaidol, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy. At siyempre pakisali na lang po yung Facebook page ko mga kaidol. Yung Facebook page ko, pakipollow na lang po, Drive Thru Idol. At siyempre dito sa TikTok po mga kaidol, magparami po tayo ng followers mga kaidol, no? Sa hindi pa nakapollow sa TikTok ko mga kaidol, please follow my TikTok, Banati Doy. Ayan. At ito na nga mga kaidol, umpisahan na po natin ang sinasabi ni Aimee Marcos mga kaidol, no? Kung ewan ko kung bakit sinisiraan niya yung kapatid niya mga kaidol, no? At pakinggan po natin ang mabuti mga kaidol bago tayo mag-comment mga kaidol, no? Kasi para sa akin, no, para sa akin, for my opinion, parang hindi tama ang ginagawa ni Aimee Marcos mga kaidol sa kapatid niya na si PBBM mga kaidol, no? Oo. Napansin nyo mga kaidol na si Sara Duterte nanahimik. Nanahimik po si Sara Duterte. Siguro nanahimik si Sara Duterte dahil alam niya po ang mangyayari dahil may impeachment po, no, na naghahabol sa kanya. Oo. Kahit manahimik si Sara Duterte mga kaidol, no, hahabulin pa rin siya sa impeachment niya mga kaidol. At sisiguraduhin yan mga kaidol na hindi na yan makakatakbo sa 2028 mga kaidol, no, si Sara Duterte. At ito na nga mga kaidol, ating pakinggan po si Aimee Marcos, na patuloy po siyang naninira kay President Bongbong Marcos mga kaidol. Pakinggan po natin mga kaidol. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon, na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Ayan ang sinasabi ni Aimee Marcos mga kaidol, na sana maintindihan na lang daw siya na hindi na tama ang administrasyon ngayon mga kaidol. At malaking trahedya sa kanya mga kaidol. Bakit niya nasabi mga kaidol na si President Bongbong Marcos ay nagpatuloy pa rin nagtrabaho dito sa ating bansa at nanahimik lang po ang ating mahal na Pangulo? Tunay ba to? Tunay ba ito si Aimee Marcos mga kaidol? Kayo na po mag-comment po kayo mga kaidol, kasi ako ayaw ko magsalita ng ganito mga kaidol eh. Kasi kung ako lang pasabihin mga kaidol, iba po ang utak ni Aimee Marcos kay ni Bongbong Marcos mga kaidol. Ang layo ng diferensya mga kaidol, no? Sobrang talino po ni President Bongbong Marcos kay ni Aimee Marcos. Kung ako lang mga kaidol, iwan ko lang sa inyo po mga kaidol kung napansin nyo ba si Aimee Marcos mga kaidol, no? Kumbaga makasabi tayo kung kapatid ba ito o hindi, no? Oo. Kung ako lang, parang hindi kapatid eh. Iba ang utak ni Marcos. Utak ni Aimee at utak sa mga Marcos, iba po. Magkaiba. Ibang iba. Isipin nyo mga kaidol si President Bongbong Marcos mga kaidol ay tahimik lang po, no? Tahimik na hindi sumasabay sa mga kalukuhan dyan sa mga kabilang side mga kaidol, no? Kahit inaapak-apakan na po siya mga kaidol, kahit ginagawan po siya ng fake news mga kaidol, yan po ang sabi ko sa inyo mga kaidol, hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan mga kaidol, no?
Napansin nyo ba mga kaidol na yung sino pa yung naninira kay President Bongbong Marcos? No? Sila yung may nangyari sa sarili nila mga kaidol. Napansin nyo ba mga kaidol na ini-endorse siya po ni Sara Duterte mga kaidol si Amy Marcos mga kaidol? At anong sabi nila mga kaidol? No? Pakinggan po natin ang sinasabi nila mga kaidol. Pakinggan po. Itim. Paglalaban tayo ni Sara Amy Duterte. Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Oh. Kita nyo mga kaidol? Nung ini-endorso siya ni Sara Duterte mga kaidol, si Amy Marcos mga kaidol, ang sabi nila mga kaidol, itim ang kulay ng ating bansa. No? At gutom. No? Nakita nyo ba yung pagmumukha ni Amy Marcos mga kaidol na nanglilisik ang mga mata nila mga kaidol? Itim ang kulay ng ating bansa. Bakit nila nasasabi niyan mga kaidol? No? Yan po ang sign mga kaidol. No? Yan po ang sign na may mangyayari o may mga trahedya mga kaidol na kumbaga isa sa may mangyayari mga kaidol na si Digong hindi na po makakalabas yan mga kaidol. Yan po ang sign nila na sinasabi mga kaidol na si Digong hindi na makakalabas mga kaidol. Kaya itim ang kanilang mga paningin mga kaidol. Nakikita nyo ba yung mata? Yung mata ni Amy Marcos mga kaidol na nanglilisik mga kaidol. Na kumbaga parang nasaniba na po sa mga utak ng mga Duterte mga kaidol. Ha? Bakit niya nasabi na gutom ang mga tao dito sa ating bansa mga kaidol? Huwag niyong sisihin si President Bongbong Marcos kung bakit nagugutom kayo. Magsikap, doble sikap para hindi kayo magugutom. Doble sikap po. Tulad ko, nagtatrabaho ako. Tapos nag-i-edit ako ng mga video, nagba-vlog ako. 'Di ba? Doble. Doble ang kinikita. Oh. Hindi yung imbes na mahirap ka, no? Nagpaupo-upo ka lang, wala kang ginagawa. So, magugutom ka, wala kang ginagawa eh. Imbes na wala ka pang trabaho, tapos sa labas tambay ka, inom-inom ka. Ano tawag niyan? Pulpul. Kaya gutom talaga. Tapos sisihin nyo si President Bongbong Marcos na gutom kayo, naghirap kayo. Huwag nyo sabihin na naghirap kayo. Magsikap po kayo para hindi kayo magugutom, para hindi kayo mahirapan. Tulad ko, nagtrabaho ako. Tapos nag-i-edit ako ng video dito sa YouTube channel, sa Facebook page, sa TikTok. Oh, doble kita. Kung may kinikita ako dito sa sa social media, 'di ba? Yan ang doble kayod para hindi tayo magugutom. At ito mga kaidol, tapusin po natin ang video ni Amy Marcos mga kaidol, no? Grabe si Amy Marcos mga kaidol. Sa tingin nyo ba mga kaidol, kung ako lang mga kaidol, parang hindi talaga sila magkakapatid eh. Hindi sila magkapatid, no? Alam niyo kung bakit? Iba po ang utak ni Amy Marcos. Anak ata to ni Duterte. No? Or jowa ba to ni Sara Duterte?
kayo na po bahala mga ka-idol, ha. No? Tapusin po natin ang video ni Amy Marcos mga ka-idol na malaki ang trahedya daw sa kanya mga ka-idol, no? Kung bakit nasabi niya ito mga ka-idol. Panoorin po mga ka-idol, tapusin po natin mga ka-idol. Siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip. Oh, anong sabi ni Amy Marcos mga ka-idol? Na sana ipagdasal nila mga ka-idol, no? Sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos mga ka-idol. Dahil hindi na po tama, no? No? Na hindi na tama ang pangyayari na politika na mapanghiganti. Sinong nagpanghiganti mga ka-idol ang sinasabi niya mga ka-idol? Napansin nyo ba si President Bongbong Marcos mga ka-idol na naghihiganti mga ka-idol? Ano ba to si Amy Marcos mga ka-idol, no? Talagang sinisiraan niya yung kapatid niya mga ka-idol, no? Grabe talaga. Napaka walang hiya po itong kapatid na ito mga ka-idol. Kung tutuusin lang mga ka-idol. Ang layo po ng utak ni Amy Marcos kay ni President Bongbong Marcos mga ka-idol. Ang layo po. So ayan na nga mga ka-idol, no. At sa hindi pa tayo magtapos mga ka-idol, maraming salamat sa nag-subscribe sa YouTube channel ko mga ka-idol at sa nag-follow sa Facebook page ko, sa TikTok. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyo lahat. At bago tayo magtapos mga ka-idol, pakinggan po ang awiting ito para kay President Bongbong Marcos mga ka-idol. Bawat hakbang, tingik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot mo Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naik ang kanilang kadiliman.
malayo na ang ating narating sa paglalakbay tungo sa bagong Pilipinas. Loyalistan hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga